Okay, visible na ba yung screen? Okay, so ayan, good afternoon everyone. So today we will be discussing our syllabus for organic chemistry. So lahat naman kayo ay familiar na sa ating vision and mission ng university, and dahil naman kayo ay second year students na din, ay kayo ay very ano na rin dito, nalalaman nyo na din kung ano ang initiative at saka ang goal ng ating university na to be a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy, and our mission is to produce leaders in the 21st century learning environment through innovations in education, multidisciplinary research, community, and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel national economy, and engage the world for sustainable development. So, yan ang ating vision and mission ng university. So, our course title for our subject is Organic Chemistry. So, ang kanyang code ay CHE402. And this is a prerequisite ng Site 402 na inyong tinig last year, nung kayo first year, ang General Chemistry. So, I hope na dito sa organic chemistry ay hindi natin kakalimutan kung ano yung natutunan natin nung tayo ay nag-take ng general chemistry, kasi gamit na gamit lahat ng concepts na inyong pinag-aralan doon sa Gen Chem dito sa ating OrgChem. So, though usually ang OrgChem ay more of na tayo sa mga structures, sa naming ng mga organic compounds, pero may mga ilang aspects pa din na nagagamit yung mga natutunan natin sa Gen Chem. Kasi 'di ba ang Gen Chem is a basic foundation ng lahat ng chemistry. And bago kayo magsimula sa mga chemistry subjects, like yan nga natitake nyo ngayon na analytical chemistry and organic chemistry. So mahalaga na nabibuild nyo yung foundation nyo onto the general chemistry. So organic chemistry is categorized as an allied course. So when you say allied, yan ay mga preparation subject nyo sa inyong ano. And usually, ang alam ko, pag sa board exam ng chemical engineering, ang mahiwalay na section or mahiwalay na araw na tinitake nila yung organic chemistry. Kasamahan yan ng mga subject nila na mga mga chemistry subjects na tinitake nila. So, kung di ako ay PCP at ang tawag nila. So, yan. So, you will be taking up yung this course this first semester 2023 and 2024. Ayan. So, your credit hours is 4 hours lecture and 3 hours laboratory. So, ayan, magpapakilala ako sa inyo. So, open ako ng camera para kayo makita. Okay. Ayan. So, let me introduce myself. I am Engineer Jean Andriel Oginiza. So, I graduated Bachelor of Science in Food Engineering here at Batangas State University. And currently, I am taking up my master's degree in Food Science at Philippine Women's University, where ngayon ay nakatapos na ako ng 30 units. So, currently, I am taking now my thesis writing na for this master's degree. And here are my contact information if you would like to contact me. And as I said to your group chat, kapag may mga personal concern kayo, ay sa Google chat nyo ako i-chat para ma-utilize natin yung platform na yon. While for announcement ay gagamitin natin ang inyong yung sa Messenger. And for your kung meron namang mga ano ay pag mga magpo-post ako ng lecture, so sa inyong Google Classroom yan. Yung mga activities nyo din ay doon ko din ibibigay sa Google Classroom if ever na may mga submission na kailangan i-submit online. Ako kasi, pag nagpapasubmit ako ng lab report sa inyong dito sa OrgChem, mas gusto ko na isinasubmit na ng soft copy na lang. Hindi na ako magre-require sa inyo ng hard copy kasi pag print nyo pa yan, ay dagdag kalat lang yan sa ating at naiipon yan dito sa faculty room at nahihirapan din kami mag-dispose. Kaya ipapapasa ko yan sa inyo ng online yung inyong mga magiging lab report. So later on, i-discuss natin kung ano yung mga experiments na inyong gagawin dito din sa ating subject kung saan ba siya papasok ng mga topic. Okay? So,
yung ating basihan ng ating syllabus ay based sa CHED Memorandum number 91 series of 2017. So this is a CHED Memorandum for Chemical Engineering. And and this will be taken up for 18 weeks. So bale sa week 9 and saka sa week 18 or kung mas maaga man ay alam ko week 9 will be your midterm exam and final exam ay hindi pa natin alam kung mas maaga or kung doon na din sa week 18. So mag-a-announce naman yan if malapit na rin naman yung mga dates na yan. So let me give you a general rationale or description ng inyong course. So ano ba yung mga madi-discuss natin dito sa organic chemistry? So in organic chemistry, this is a very vital part of everyday living. So we encounter so many things which contains the element carbon, petroleum, and petrochemicals, dyes, drugs, paper, and ink, paints, and plastics, gasoline, and rubber tires, and food that we eat, the clothing that we wear, and so many things that are all carbon containing. So dito sa orgim, lalong-lalo na pag nagagawa tayo ng mga structure, lagi talaga may involved yan na carbon, hydrogen, yan. Ikot-ikot lang tayo dyan sa mga compounds na yan. And for this vast applications of organic chemistry, it is very necessary for chemical engineering students to gain a working knowledge of chemistry of different classes of organic compounds. So their properties, structures, uses, nomenclature, and as well as their preparations. So this course also gives emphasis to the structure characteristics of organic compounds and their reactions and their reaction mechanism. So hindi lang tayo magfo-focus more of sa structure or doon lang sa naming. So may mga topics din tayo na madi-discuss talking about doon sa kanyang uses, sa kanyang kung paano siya ginagamit, ano yung mga properties niya, and then yung mga applications niya pagdating sa different industries. Ayan. So, dito expect nyo na lagi akong magkakaroon ng recitation, lalong-lalo na sa discussion kasi ako ay mahilig magtawag dito sa OrgChem. So, expect nyo na baka mamaya kayo ay tatahimik lang dyan, eh baka pag nakita ko ang inyong pangalan, online man or hindi, ay ako ay nagtatawag dito sa OrgChem. Pag face-to-face, di ba, mag-board work tayo, tapos pag dito naman online, ay kailangan nyo ibigay sa akin yung mga sagot na hindi. Lalong-lalo na kapag na-discuss na natin yung mga topics na ating mga mako-cover. So again, your contact hours for this subject is 4 hours lecture and 3 hours laboratory. So ang ating schedule, let me check lang. So our schedule is 2 to 4. Ngayon, yung Wednesday ay 2 to 4. And then meron tayong laboratory ng 8 to 11 ng Monday. Then next ay then ang isa pang nating schedule ay 1 to 3 ng Thursday. So ayan. So 1 to 3 Thursday, Wednesday ay 2 to 4, and then Monday ay 8 to 11. So next week ay dahil laboratory yung ating schedule. So dahil tayo nasa simula pa lang ng ating class, wala pa rin naman tayo nag-discuss. So hindi pa muna tayo mag-i-start sa ating formal discussion ng ating experiment sa laboratory. So we will first utilize yung oras natin sa laboratory for lecture, for face-to-face discussion. So ganun din naman yung mga ginagawa ko na sa iba kong students din dati dito sa organic chemistry. So actually, it was my third time na teaching this organic chemistry. Kaya medyo ako ay namamaster ko na din yung mga ibang concepts na tinuturo dito kasi tatlong beses ko na nga itong itinuturo itong subject na ito. So, to give you our grading system or our criteria for assessment, so pakitandaan ito kasi ito ang inyong magiging basihan kung paano ko kukumputin ang inyong grade. So dahil ako ay inyong laboratory at saka lecture, so this will be composed by 25% ng inyong midterm exam, 25% ng final exam, 20% ng quizzes, 15% ng exercises or problem set. So nagbibigay, kahit ito ay chemistry subject, ako ay nagbibigay din ng problem set para katulad din ng inyong mga sa physics or ng inyong mga science, mga math subjects nyo. So may problem set din tayo dito. And usually yun ay will serve your review para din sa mga dadating na quiz and also sa dadating din na quiz and dadating na major exam. And lastly, 15% ang accumulated natin for lab report. So
for teaching and learning assessment strategies. So ang ating course ay ganun pa rin, hybrid setup pa din tayo. We'll be utilizing asynchronous online classes and face-to-face classes. So Google Classroom with Google Meet ang ating magiging venue for the synchronous learning, and on the other hand, face-to-face classes will be in accordance kung saang room tayo na-assign. So tingnan natin, so ang ating room na gagamitin for face-to-face is pag Monday tayo next week, so next week Monday tayo ay nasa Lab 3. Lab 3 ng week 2. Though ano tayo, ang dami nyo pala sa klase, ano pala, 41 pala kayo, ay baka tayo ay magsiksikan doon. So titingnan natin kung kaya i-accommodate ang inyong space. Pero yan ay gagamitin natin itong laboratory na ito for your for your experiment. Lab 3. And for lecture naman ay tuwing Wednesday, yung face-to-face natin ay Wednesday ng sa FDC 104. So I hope alam niyo na rin naman yung mga rooms na yan dahil kayo ay familiar na din kung saan kayo pupunta. Okay, next ay so learning materials can be accessed through Google Classroom. So ako ay nagpo-post ng lecture materials. So yung mga PowerPoint presentation after ng ating discussion, ipinopost ko yun sa inyong Google Classroom. Also, yung mga activities, kung may mga special activity ako, ipinopost ko din dyan yung mga instruction ko sa Google Classroom. Kaya laging abangan ang sa inyong Google Classroom. So this mode of learning will be provided to allow the students to do group study learning sessions and accomplish other deliverables. So yun pala, ang aking problem set, yan yung ipinapapasa ko naman ng face-to-face. Kaya pag nagpa-problem set ako, i-expect nyo na dapat engineering lettering yung inyong sulat para mas maayos yung presentation ng inyong mga sagot. So, ang organic chemistry kasi marami tayong mga structures na nadi-discuss. Kaya sana ay maayos din yung mga pagpe-present natin ng mga drawing ng mga malalaman natin. So, the course instructor will be also available for consultations if needed. So, if ever na may malabong topic sa inyo, so pwede naman natin siyang ulitin ng discussion kung gusto niya ay meron tayong hindi naintindihan during the online class na sa tingin nyo ay makakasama talaga sa inyong exam, so pwede nyo siyang i-clarify during the face-to-face classes pag may oras pa tayo. So nagbibigay naman ako ng oras doon para ma-clarify naman lahat ng bagay na hindi nyo naiintindihan during the online classes. So there will be 2 major examinations to be conducted on face-to-face basis. And yun nga, lahat ng quizzes ng exam natin ay face-to-face na. So the examination will cover the topics discussed for the given period but may include some topics from preceding period due to the continuity of topics. So, napakahaba kasi ng coverage nitong OrgChem. So, very talaga siya. Marami talaga tayong madidiscuss na topic. So, ang aking approach kasi ay hindi titingnan ko kung ako ay magpapalit ng approach or same na din dati. Kasi ang ginawa ko noon ay kada pag midterms ay discussion muna ng kada functional group natin dito sa OrgChem. And then, dun sa sunod na meeting naman ay pag face-to-face, dun ako lagi nagpapa-discussion ng naming or ng reactions kasi para mas maintindihan. Lalong-lalo na pag nahirap yung topic, ay ginagawa ko talagang face-to-face yung discussion. Kaya sana ay makasunod kayo kapag tayo ay nagkaroon na ng class discussion. Kung may mga tanong, i-clarify yan kasi dito sa OrgChem, ang pag-intindi ng mga organic compounds ay kinakailangan. At makakalusot kayo sa subject na ito kung naiintindihan nyo kung paano nakapagsulat ng formula, nakakagawa ng structure, at kung paano nangyayari ang mga organic chemical reactions. So dito sa organic chemistry, may 3 tayong intended learning outcomes. So ito, mahalaga ito na nalalaman nyo kasi ito ang magiging coverage ng inyong mga magiging exams or ng mga quizzes nyo. So in this subject, meron tayong 3 ILO. So ILO 1 will talk that after the completion of the course, the student should be able to unang-una determine the formula of the different structures of the organic compounds applying the IUP approach. So kung kayo nung senior high nyo, siguro ay nadaanan nyo yan nung kayo ay high school, kung siguro sa inyong chemistry subject din kung na-discuss mo yan noon. So mag-aaral tayo ng mga iba't ibang formulas ng mga organic compounds and also yung kung paano sila i-name, paano ang structure at kung paano sila
sa kanilang reaction. So second is relate the structure to organic compounds with their reactivity and properties. So each structure kasi ng ating organic compound has a specific role or a specific function or meron tayong reactions na na-form doon sa ating mga iba't ibang compounds. So, kaibat niyan yung reactivity and also the properties na pinopossess ng ating mga organic compounds. And also, lastly, we will plan to synthesize and prepare the organic compound. So, yan ay gamit na gamit lalo na sa mga chemical reactions. Ayan. So, again, let me repeat yung ating assessment task. So, for assessment task distribution, we have midterm examination, 25%, final examination, 25%, lab demo or experiment report ay 20%, and quizzes ay 15%, and balang baligtad. 25%, baligtad pala to, 15 to, 15, ito ang 20. Ayan. Wait lang. Sorry, baligtad. Using ko lang. So, this is 20%, ayan, and then 15% natin ay ito. Lab report and lab exercises. Ayan. Parehas na din dito sa atin nasa taas. Ayan. So, 20% ang ating quizzes. So, expect nyo na every after the discussion, we will be having a different set of quizzes. So, lalo na kapag natapos na natin yung topic natin ng naming ng alkanes, ay meron na agad tayong quiz. So, last sem ay parang ang nagawa ko ay 3 quiz. So, coverage ng first quiz ay from doon sa simula hanggang doon sa naming ng alkanes at saka structure. And then yung second quiz ay yung mga continuation at saka sa reaction. So, ganun. So, titingnan natin, ang nilagay ko dito sa syllabus ay 4 yung magiging quiz nyo. Pero, due to time constraint, kung rayo naman ay kakapusin ng oras, ay baka 3 na lang din yung magiging quiz nyo. Pero, nakaplan siya na ang quiz nyo ay maging 4 or yun na yung pinaka-maximum or hindi, ay di 3 lang. Katulad lang din nung dating naging ano. And mas paanahin ko na lang din yung kung dati ay medyo madami kasi yun. Gawin ko na lang siguro natin 50 items yung quiz nyo na covering na yon lahat ng topics na madi-discuss natin para tayo ay para evenly distributed yung ating mga assessment. And your final and midterm examination, so it will be composed of 100 items and it will cover din kung ano yung topic na madi-discuss natin. And then, this will be your textbook of reference or yung mga gagamitin natin ng mga textbook for this class. So, dito sa OrgChem, makakasurvive kayo kung mabubuklat nyo lahat ng librong ito. Kasi dito lang din ako kumukuha ng inyong mga assessment task at ng mga exam. Kung mababrowse nyo yan at mapag-aaralan nyo, sinasabi ko sa inyo, mas malaki yung chance na mapag-aaralan, maintindihan, ay mas malaki yung chance na may papasan nyo agad itong subject na ito. Though meron talaga din na iba na kinakapos at kinukulang din pagdating sa ay magtulong-tulong tayo na maintindihan natin kung paano natin maiintindihan yung mga lessons natin. So our reference will be itong aking ginagamit lagi, the Clean the Organic Chemistry, 4th editions, John Wiley and Sons, 2021. So yung 4th ed ni Clean ang ating gagamitin. So diyan kasi sa librong yan, diyan din nakabase ang aking mga lecture. So dito kasi parang mas madali yung explanation ng book na yan kumpara dun sa mga ibang ano. And ito, si Wade, Wade 8th edition, si McMurray, 8th edition din. Si Smith, 5th edition, Organic Chemistry. And then Solomon's, Frel and Snyder, Organic Chemistry, 11th edition. So, magpo-provide din ako ng copy sa inyo. I-check ko muna ang space ng aking drive kasi baka mapuno na din agad. So, kung hindi man sa aking dito sa aking university email or dito sa GSUT natin, mailalagay ko, baka i-share ko na lang sa inyo using my personal email yung mga references kasi malaki yung nakakain nito ng space sa aking Google Drive. And pag lagay kasi ako ng mga reference textbook na yan, ay baka pag nag-submit kayo sa akin sa Google Classroom ay hindi ko na matanggap at magkaroon pa ng problem. Kaya, bibigyan ko na lang kayo siguro ng copy
ng soft copy nito using my personal email. Abangan nyo na lang din yung magiging post ko. Yun nga lang, hindi ko siya may ipopost din sa inyong Google Classroom. Dati kasi pinopost ko yan sa Google Classroom nyo. Google Classroom ng mga students ko nun ay ngayon baka hindi ko na may post doon kasi nga baka makain lahat yung space ng drive ko. Kaya yun na lang, abangan nyo na lang din kung paano ko siya ipopost at i-share sa inyo. Pero magbibigay naman ako ng copy, ipaalala nyo lang din sa akin. So, okay, so this is ano lang naman for ano ng syllabus IGA and SO, SDG skills. So, for our grading system, so very familiar naman kayo dito kasi kayo naman ay mga second year students na. So, ako ay willing na magbigay ng grade na as much as 98 to 100 kung may deserving talaga na student sa inyo. At sobra talaga siya nag-excel sa ating klase. Ayan. So, I hope na iba din sa inyo yung makakuha ng mataas na grade. And for some na hindi naman papala rin, ako naman ay marami namang binibigay din na consideration. So actually, yung mga students ko last time, kapag ang grade na nila ay umaabot ng 73 to 74, sila ay pinag-special project ko na. And then for 70 to 72 ay removal exam. Kaya sana ay pakaigihan natin, sana ay wala nang dumating sa mga point. Masaya ako kung kapag walang student ko nagre-removal sa klase. Sana ay maano natin na matutunan at may apply natin ang mga concepts na matututunan natin dito sa klase. And ayun nga, students who got a grade of 70 to 74 will be given a remedial activity in which the final grade should be either passing or failing. So I hope wala nang umano dito at umalangan kasi domino effect yan sa inyong mga subject sa higher year at baka kayo ay mahirapan din kapag inyong nag-alangan dito sa subject nito. Pero magtulong-tulong kayong lahat at tutulungan ko din kayo na sana ay maipasa natin itong subject. Okay? So, class policy, so prompt and regular attendance of student is required. So, total unexcused absences shall not exceed 10% of the maximum number of hours required per course per semester. So, a semester has 18 weeks. So, be very careful ha. Yung mga pa-absent dyan, ako yung mag-monitor na ngayon ng attendance. So, I will be monitoring your attendance sa lesson natin. So, before tayo mag-start, ay magtatawag ako ng attendance muna. So ngayon, hindi ko muna kayo pinag-attendance dahil later on ay kayo ay magpapakilala sa akin kasi hindi ko pa din kayo kilala lahat. So yun na yung magiging attendance. And for mis-examination, so for mis-examinations, ang student na hindi makakapag-take ng major exam ay kinakailangan humingi ng admission slip galing sa guidance office. So, dapat kayo ay, before kayo mag-proceed sa guidance office, dapat may dala-dala kayong medical certificate kung inyong rason ay some sort of, kung nagsakit man kayo, magdala kayo ng medical certificate and then mag-proceed kayo sa guidance office and then humingi kayo ng admission slip and then ang alam ko may pinapepermahan sa akin and then saka ko pa lang kayo bibigyan ng inyong major exam kung ito man ay na-miss nung day. And for quizzes, ako naman ay nagbibigay din ng special quiz doon sa mga hindi makaka-attend. Pero sana naman ay huwag abusuhin ng pag-absent kasi meron tayong tinitingnan na number of absences na pag 10% na ay kayo ay madadrop na sa klase natin. Kaya ay sana ay pumasok lagi kasi yan ang kinakailangan nyo para lalo nyo maintindihan ang ating mga lesson. And ayan, academic dishonesty. So academic dishonesty includes such cheating during examinations or plagiarism in connection with any academic work. Such acts are considered major offenses and will be dealt according with the university student norms and conduct. So I will not tolerate any forms of cheating dito sa klase na ito. So kayo, dapat matuto kayong sumagot ng mga questions ng sa exam at sa quizzes ng kayo lang. So, pag may mga nag-uusap sa exam ay ako i-monitor ko yan at bibigyan natin ng sanction yung mga nakikipag-usap during the exam at yung mga nakikipagkopyahan na yan. So, sana wala namang ganun at maging honest kayo sa inyong gagawin dito sa ating course. So, hindi ko yan tinotolerate talaga yung cheating. Lalo na din sa plagiarism, sa mga lab report na ipinapasa nyo, nagma-minus ako doon sa mga
hindi marunong mag-cite ng mga references. So sa Google Classroom kasi may ginagamit kami as instructors, equip yung aming Google Classroom to check your plagiarism. Kaya kung may monitor kami na plagiarism, ay ako yung nagmaminus sa mga lab report. Kaya sana kapag nag-submit ng lab report ay matutong mag-cite ng mga references. Use APA 7th edition. So para lang kayong gumagawa ng inyong mga ng inyong kung ng research nyo. Yan, dapat matuto kayo mag-cite ng inyong mga references na ginagamit. So, yung sa dulo yung inilalagay. So, later on, i-discuss ko din yung mga format ng inyong lab report. And then for dropping, so dropping must be made official by accomplishing a dropping form and submitting at the registrar office before the midterm exam. So yung student na officially drop ay mamamark na drop na dun sa kanyang portal whether he took the preliminary examination or irrespective of the preliminary dates kung nakapagsabi siya sa registrar. Pero kung hindi nakapag-drop yung student before the midterm exam at nakapag-take pa siya ng midterm exam, ay yun na lang, the student that officially drop out of class shall be given a mark of 5 by the instructor. So masisingko na yung mga hindi nakapag-drop officially. Kaya kung may magpaplanong ganyan, sana naman ay wala, ay ayusin agad kung magkakaroon man ng problem. Ay sana ay maayos para hindi magre-reflect yan sa inyong transcript of records eventually. Ayan. So, yan yung ating mga ilang mga paalaala. Pero ako ay may mga requirements din kasi at ito ay mga special requirements din for the class. So, for your problem set, so siguro, dati kasi ako yung nagpapa-notebook, doon ko pinasasagutan yung mga exercises. Pero for the meantime, kung wala, maghanap na din kayo if ever, yung refill ng Katleya, kung may makikita kayo na ganon, ay siguro sa inyo ay color blue na refill. Pero i-prepare nyo lang. Pero kapag hindi na, pag kaya naman na i-ano na lang sa kung pwede naman sa coupon banda lang, ay doon na lang din ilagay kung sa problem set. Dahil pinapasa naman sa akin yan ng hard copy. Yan. Yung mga problem set nyo or yung inyong mga exercises. So, yun. Okay. Yun pala, ang exercises ay doon sa notebook while yung problem set ay yun pala ang hard copy. So, yun pa rin. Pero i-prepare nyo din muna yung notebook. So, matagal pa rin naman ako magbibigay ng exercise sa inyo. Usually, after discussion pa yan ng alkenes and cycloalkenes. So, may prepared activity kasi ako para doon to check your understanding. So, today we are on the week 1 of our academic semester. So, ang ating goal is to present the syllabus or class rules and we will do it our discussion. So, next meeting na lang tayo mag-start ng ating formal discussion which magre-review tayo ng mga fundamental concepts which will cover bonding and molecular structure, resonance and formal charge, and determining the molecular shape. So, dun sa ating unang topic, madidiscuss natin doon, we will explain the atomic and molecular structure and the principles involved. So, sana kung hindi kasi nagkaroon ng problema din sa enrollment kung nakapag-start na tayo din last Monday, ay magdi-discuss na sana ako today. Kaso ganun nga nangyari, kaya by next meeting na lang tayo magdi-discuss ng ating formal lecture. So, ang alam ko, na talaga, permanent na inyong klase na merong ang PE nyo ata ay, kayo ba yung nagsabi yung may PE class after? Ayun. So, na ata, tinanong ko din sa mga instructor ng PE, parang sila ay advice talaga na mag face-to-face na. And wala talaga tayong magagawa kung ganyan ang policy ng kanila, edi susundin na lang natin. Hindi kung ganito, pag online kayo, edi pagkatapos ng ating class discussion na for 4 o'clock, edi saka pa lang kayo po proceed na magpunta doon sa inyong susunod na klase. And lalo na yan, mako-cover talaga natin yung mga oras na yan kasi matagal din talaga yung mga discussion natin with regards to this subject kasi marami talaga tayong kailangan i-discuss. Ayan. So sana ay makaka-adjust din kayo doon.
Pero pag face-to-face naman, diretso na kayo sa inyong sunod na klase. Okay? So maliwanag tayo doon ha. And ano ko na din kayo ha, hindi na ako magsasabi sa inyo na tayo may klase tayo today, come to our class. So please come na at your scheduled time. So please kung ang klase natin ay 2 o'clock, mag-proceed na agad sa ating Google Meet 5 minutes before or 3 minutes before our class para pagdating ng discussion ay kompleto na agad kayo. And ma-monitor na ating attendance. And hindi ko na kailangan may klase tayo ganito. So kung mawawalan man tayo ng klase ay magsasabi naman ako sa inyong group chat. Yan, utilize natin ang inyong group chat sa announcement. So usually ako ay may excuse lalo na kapag may mga thesis defense or plant design defense ganyan. Gagawin ko kasi usually nawawalan ng klase. Or kapag minsan ay kapag ako ay may matters din sa aking graduate school, ayan ako ay nag-aano din. Pero I will be doing some announcements din pag kung tayo man ay mawawalan ng klase. Magabang-abang na lang din sa GC. Pero please come on time lagi na kapag meron tayong klase, lalo na pag may discussion. So yun nga, next week review tayo ng fundamental concept which will cover the bonding, molecular structure, and also resonance and formal charge and determining the molecular shape. And then after nun ay properties ng ating covalent compound. So dahil nga sa ating mga organic compounds are composed of different bonds, single, double, and triple bonds. So we will be covering the covalent compounds. So yung hybridization, madidiscuss natin yon, bond length and bond strength, electronegativity and bond polarity, and also polarity of molecules. So, lecture and discussion. And then, ang goal natin ay ma-relate natin yung properties ng covalent bond sa kanyang structure. And then, after nun, ay magpo-proceed tayo sa aliphatic hydrocarbon. So, I will introduce you to different functional groups, drawing ng organic structure, calculating ng degrees of unsaturation, yung ating, kung tawagin natin ay hydrogen deficiency index, naming and physical properties and conformation. Pero ito, ang gagawin ko kasi approach sa inyo, ang pag-name natin ay per functional group. So dahil ang una nating functional group ay alkane, so alkane muna yung ating name and then saka tayo magpo-proceed sa alkene and then alkyne, then saka pa tayo mag-reaction. So yun muna, alkane, alkene, alkyne, and then reaction. And then sa mga susunod na topic naman, after nun, meron tayong di ba meron pa tayong alcohols, yung mga ibang functional group, yun naman ay nako-cover na after na din ng midterm period. So, pang-finals na yung ibang yun. So, after ng aliphatic hydrocarbons ay stereochemistry tayo. So, we will discuss isomers, chiral and chiral molecule, yung RNS configurations, yung assignment. May mga, sa naming kasi, hindi lang basta nakapag-name tayo, ayun na yung pinaka-name ng ating compound. And meron kasi tayong sinusunod na RNS configuration. So, ituturo ko yan sa inyo. And also the physical and chemical properties of stereoisomers. And then after nun, we will discuss yung reaction mechanism. So, ito yung inyong introduction para sa mga organic chemical reactions. So, we will write equations for organic reactions, bond breaking and bond making, energy diagram, kinetics, and catalyst. So yan, di-discuss natin yung mga topics na yan. And after nun, and their goal is to demonstrate the organic reactions based on their respective mechanisms. So siguro sa pagitna ng ating klase, or after, siguro pag nakapag-discuss na tayo ng alkenes, ay baka ako ay magpa-experiment na sa inyo. So tingnan natin kung kailan ang inyong una magiging laboratory activity. Mas gusto ko kasi na nakahati natin yung oras ng ating lab at saka ng ating face-to-face para mas mabilis kayo matapos at hindi na sa finals kayo maghapon. And for lab report, di ba kayo mag-experiment ng week 2? So yung week 3, ang inyong lab report will be submitted doon na sa
ang deadline nun ay doon na sa sunod na week isasubmit. So, ibig sabihin, experiment kayo ng week 2 and then week 3 will be your submission of lab report. So, ganun ang ginagawa ko in order to ensure na lahat ay makakapagpasa. And sana naman, wag kayong gagaya dun sa mga dati kong students na pina-follow up ko pa na, uy, ang inyong lab report, pakipasa na kasi nag-compute na ako ng grade. So, sana wala na ako ipa-follow up na ganun ngayon. At lahat ay nagpapasa na on time ng lab report. Kasi malaking hatak din yung inyong lab report sa inyong percentage. Kaya sana ay makapag-submit ng on time ng lab report. Kapag nabigay ako ng deadline, sana ay nakapag-submit na agad lahat. Yan, babalik na sa 11:59 ng mga deadline nyo. Kaya pakiabangan sa inyong Google Classroom kung kailan ako magpo-post ng deadline ng inyong lab report and sana makapagpasa na lahat din na kailangan isubmit. Okay? And then after the reaction mechanism, we will discuss the alkyl halides and nucleophilic substitution. So we will discuss nucleophilic substitution mechanism, hydride and metal shift, and the carbocation rearrangement. So dito ang goal natin ay ma-demonstrate yung mechanisms ng alkyl halides and nucleophilic substitution reactions. And then after nun, ay ayan. So, after pala ng ating aliphatic hydrocarbons or ng alkenes ay papasok pala doon yung ating quiz number 1. So, usually, pag natapos na kasi yung naming, ay ba kasi ito, parang minodify ko ng ang aking ng lecture, flow ng lecture natin dito. So, pagkatapos ng ating naming ay doon na tayo magkakaroon ng quiz number 1. So, 50 items muna yung magiging quiz. So, after pa naman yun ng discussion natin, pag natapos na natin naming instructions. And then after nun, dito na tayo sa alkyl halides ng nucleophilic, then elimination reactions, then ganun din, nucleophilic substitution mechanism, hydride shift, and carbocation rearrangement for halides, and elimination reactions. And then, after nun ay alkenes and alkynes. So, dito kasi ay ang aking approach ay naming muna, naming, structure, and then saka pa nagre-reaction. So, padulo yun. And then after nun ay quiz number 2 na, and then we will proceed to your midterm examination on week number 9. So, siguro, bago mag-week week 6 siguro, dun sa inyong face-to-face class ay baka dito tayo magsingit ng experiment, and then dito sa week 4. So, titingnan natin sa mga schedule natin. Yung oras natin, pag face-to-face, ito ay gagamitin natin itong oras na to dahil 2 hours ito. Ito ay pwede natin gamitin for quiz, and then yung talagang oras natin ng Monday ay for laboratory or for discussion natin. Ayan, maliwanag ba sa lahat? Okay. Ayan. So, after nun, ng midterm exam ay proceed tayo sa mga susunod na topic. Ito naman ay other functional groups like alcohols, ethers, and epoxides. So we will cover the structure, nomenclature, and physical properties, and reactions and preparations. And then aromatic compounds. So ang approach ko dito ay ganun din. Parehas lang din sa midterm. Parang naming muna, naming structure, and then saka pa tayo magre-reactions. So, pero titingnan natin kung baka ang aking gawing approach ay mag-iba. Pero let's see kung alin ang mas effective. Kung mas gusto nyo ba na mauna muna yung naming or ipagsabay na natin sila. Pero tingnan natin kung saan kayo makaka-adapt. And then, alkyl halides and ketones, carboxylic acid and derivatives, and then amine. So, if ever na hindi natin ma-discuss yung reactions nito, ay baka naming lang yung ma-cover natin. Kasi last, or for my 2 semesters ng pagtuturo nitong OrgChem, ang parang natatapos lang namin na topic ay hanggang, lang, for reactions ay hanggang aldehydes and ketones lang kami. Bihira na nga rin kami makalating dito sa sa carboxylic acids and derivatives. So baka ganun din ang mangyari. Pero we'll see kung ano ang mangyayari sa ating schedule. So sana ay so pag ganun ang nangyari, 3 lang yung magiging quiz natin, pero if ever na matapos natin lahat yung buong syllabus, ay 4 yung magiging quiz natin. And then we will proceed to your final examination. So ganun yung ating flow ng activity. So huwag kayong magalit kasi lagi tayo nagki-quiz. So matuwa kayo kasi yung quiz na yan ay makakatulong sa inyo lalo na in preparation for your exam. So malaking tulong yan to prepare you for exam. Kasi dyan sa quiz na yan, matitest kayo at matitrain kayo
kung paano kayo sasagot ng question pagdating na ng major exam. Kasi syempre magkaiba na yung level ng difficulty ng quiz at saka ng major exam. Kaya sana ay maka-adapt ang lahat at masundan ang mga approach na yun. Okay? So written exam tayo. Okay. So any question with our syllabus, so ito naman ay schedule na lang and then mapping na yan ng syllabus. So any question with your syllabus? Or any question with regards to our class? Ayan. So ano kayo ha, every even week ang inyong face-to-face ng OrgChem. So next week tayo ay magpapangita na ng face-to-face. Ayan. Okay, so may questions pa ba? Itong copy din pala ng inyong syllabus ay I will be uploading it once na ma-sign na din yung yung aming yung copy. Kasi currently nagpapasign na kami ito and after na maibigay sa amin yung pinaka mismong hard copy ay bibigay na rin namin, upload ko na rin sa inyong Google Classroom para masundan nyo din yung ating mga topics. Okay, any question with regards to your syllabus? May tanong? Okay, wala na. Okay, so wala pa naman daw. Okay, so to continue our agenda for today, ay gusto ko kayong makilala lahat. And we will do this